I have searched many years on end. There was none that my soul could depend. My soul cries out for your presence in here. This very hour, for your presence in here. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. In your presence I am free from the chain that has bound me. In your presence I am calm, waiting for the kingdom come. In your presence I am free from the chain that has bound me. In your presence I am calm, waiting for the kingdom come. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. Ang Diyos ang ating inaasahan, wala nang iba pa. At ang ating Panginoon ay nandito sa ating kalagitnaan. Siya ang dahilan kung bakit tayo nagkatipon sa umagang ito. Kaya ilaan natin at ituon ang ating mga puso at isipan para sa ating Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, na makagagawa ng mga bagay higit pa sa ating inaasahan at iniisip. Pagpuri tayo sa Panginoon sa oras na ito. Worship you, Lord Jesus. Purihin ka, Panginoon. Sambahin ka at nakilain, O Diyos, ng iyong mga anak. O, hallelujah. Nakilain ang iyong pangalan. Nagpapasalamat, O Diyos, sa tinig. Nagpapasalamat sa iyong kapangyarihan. Nagpapasalamat sa iyong mga salita naming pinanghahawakan, Panginoon. Na hindi kami dapat mangamba sapagat kayo ang Diyos na hindi magpapabaya kailanman. Panginoon, kilala niyo po ang bawat isa sa amin. Alam po ninyo ang ilalaman ng puso ng iyong mga anak. Alam po ninyo ang tinatakbo ng aming isipan. Isinusuko po namin sa iyo lahat, O Diyos. Kung may nakikita po kayo na hindi kalugod-lugod sa iyo, patawarin po ninyo ang bawat isa. Kami, Panginoon. Kayo ang aming katuwiran, O Diyos. Nakilain po kayo. Ang aming mga puso ay nagpupuri sa iyo, Panginoon. Aming mga puso ay patuloy na nagagalak dahil kayo ang Diyos na laging may nakalaan sa amin. Ang iyong pag-ibig ay sariwa tuwing umaga, Panginoon. Nananabik, Panginoon, sa iyong pangungusap. Nananabik, Panginoon, sa iyong pagkilos sa aming mga buhay.
nananabik na kami ay sama-samang magpupuri sa iyo, sa Espiritu at sa katotohanan. Kung kaya't anuman ang pinaplano at plinano ng kaaway upang i-distract ang gawain ito, ay aming sinisira at minawasak sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Pinawawalang bisa anuman ang plinano ng kaaway sa gawain ito in the name of Jesus. Hayaan po ninyo, Panginoon, na walang ibang maging focus ang aming puso, ang aming isipan, ang lahat ng iyong mga manunugtog at mga awit, kung hindi ang iyong pangalan lamang ang maitaas. Walang maging ibang focus, kung hindi ang masamba kayo, Panginoon, maluwalhati ang iyong pangalan, mapasalamatan ka, O Diyos, dahil kayo ang karapat-dapat. Kayo, Panginoon, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lahat ng papuri at pagsamba at pagluwalhati, O Diyos, sa iyo namin ibinibigay, sa iyo namin inilalaan, sa iyo namin, Panginoon, itinataas. O Panginoon, tanggapin niyo po ang papuring handog ng iyong mga anak. Tanggapin po ninyo, Panginoon, ang alay ng iyong mga anak sa araw na ito. Oh, hallelujah! Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang kalakas sa ating Panginoon. Mapagpalang umaga po sa ating lahat, pero bago po tayo magawinan, gusto ko lang po mag-share ng Word of God sa Jeremiah 29 verse 12 to 13. Then you will call my name, you will come to me and pray to me, and I will listen to you. You will search for me, and when you search for me with all your heart, you will find me. Amen. And gusto ko lang po mag-share ng very short testimony po. And alam niyo po, bago po ako pumunta sa church is bawal na po talaga ako lumabas ng bahay dahil ako sa bagyo. Pero sabi ko, Panginoon, hindi ako papayag na hindi ako makapaglingkod sa inyo ngayong araw na ito. And nagpapasalamat ako sa inyo dahil naglaan kayo sa oras na ito para purihin ang ating Panginoon. Kaya ibigay natin yung best natin sa pag-aawitan. Kapag binigay natin yung best natin is pagpapalain tayo na ating Panginoon. Amen. Worship
Ikaw ang Diyos na dakilas. Ikaw ang Diyos na tapat. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan. At ikaw ang Diyos na hindi nagbabago. Muli, Panginoon, sa umagang ito, pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin, O Diyos. At higit sa lahat, O Diyos, we acknowledge your presence, O God, in our midst. Salamat po, Diyos, dahil hindi mo kami pinapabayaan, hindi mo kami iiniwanan. Ikaw ang lagi naming kasama, O Diyos, sa anumang oras, sa anumang panahon, saan man kami dumako, at saan man kami pumaroon. Salamat po, Diyos, dahil ang pangako mo ay totoo. Pag sinabi mo, Panginoon, ay iyong gagawin. At ang sino mang nagtitiwala sa iyo, hindi mapapahiya at tiyak na sila ay magtatagumpay. Kaya, Panginoon, muli sa oras na ito, aming ipinagkakatiwala sa iyo ang aming pagtitipon na ito. Kung paano binigyan mo kami ng kalayaan upang ikaw ay aming purihin, aming sambahin at dakilain sa apat na sulok ng lugar na ito. Hayaan mo na patuloy na maranasan namin ang kalayaan ng pakikinig at pagtanggap ng iyong mga buhay at makapangyarihang salita. Kaya muli, Panginoon, hayaan mo ng bawat isang idinako mo sa lugar na ito ay mapagpala, mapalakas, mapagtibay, at higit sa lahat, Panginoon, maranasan ang iyong kapangyarihan. Kaya muli, O Diyos, sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang lahat-lahat sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi na Amen and Amen. Hallelujah. Praise God. Palapakan po natin ang ating po Panginoon. Sabihin mo sa iyong katabi, isang mahangin na umaga. Amen. Praise the Lord. Kahit na meron pong nagbabantang masamang panahon, pero tayo ay patuloy na magpasalamat sa ating pong Panginoon dahil patuloy niya tayong binibigyan ng kalayaan, ng pagkakataon upang dumako sa kanyang bahay panambahan, magpuri, sumamba sa kanya, magpasalamat sa kanya, at higit sa lahat, patuloy na tumanggap ng kanyang buhay na mga salita. Amen? Ang ating pong pagsamba sa Diyos ay hindi magbabago. Hindi ito pwedeng hadlangan ng anumang masamang panahon, ng makulimlim na panahon, ng maulan kung merong ulan na darating. Amen? Pero inangkin na natin, idiniklara natin na hindi dadako ang inaasahang malakas na bagyo dito po sa ating pong lugar. Ito ay napatunayan na ng ating pong Panginoon sa mga nauna pang mga bagyo na dumaan sa ating pong bansa, kung paano inilihis ng Diyos yung bagyo na yan para hindi po tayo maapektuhan. Dahil alam po natin na lahat ng nangyayari sa ating pong kapaligiran, pati ang panahon ay kontrolado ng ating pong Panginoon. Kung kontrolado ng Diyos, pati ang bagyo at pati ang mga panahon na pwedeng mangyari at maganap, no, dito po sa ibabaw ng lupa, kontrolado din ng Diyos ang anumang nangyayari at nagaganap sa iyong buhay. Yan po ba? Naniniwala ba kayo na even
our sufferings, our challenges, our problems and difficulties in life ay kontrolado ng ating pong Panginoon. Amen? Sabi mo sa iyong katabi, kapatid, ako'y masaya. Nakatabi kita ngayon. Amen? Bakit tayo masaya? Nakatabi mo siya ngayon. Dahil hindi mo siya katabi sa anumang lugar, hindi mo siya katabi sa sinihan, hindi mo siya katabi sa anumang mga lugar pasyal, kundi katabi mo siya ngayon sa presensya ng ating pong Panginoon. Amen? Palakpakan natin ang ating pong Panginoon. Noong nakaraang linggo ay ating pong pinagsaluhan ang salita ng Diyos, from valley to victory. Amen? Na kung saan ating pong pinag-usapan ang lambak sa buhay ng tao, na maraming mga tao mas gugustuhin nila na sila ay nakatira sa lambak dahil pag tinignan nila yung lugar na yun, plain, maayos, maganda, parang walang mga challenges, pero anumang lugar na ikaw ay nakatira, anumang katatayuan mo sa buhay, hindi po pwedeng walang challenges na iyong mararanasan sa iyong buhay. At nakita po natin sa pamamagitan ng salita ng Diyos last Sunday that those who are in their valleys ay nakakaranas ng matinding kalungkutan, kapigatian, kasawian, discouragement, disappointment in life, at ano pa mang mga bagay na pwedeng magdulot sa kanila upang panghinaan sila ng loob at humina ang kanilang pananampalataya. Pero ipinakita naman ng salita ng Diyos na kung paano sa kanyang tulong at sa kanyang biyaya at sa pamamagitan ng kanyang mga salita, even though we are in our valleys, God can put us into the higher ground. Amen? Na kung saan doon sa lugar na yon ay mararanasan natin ang tagumpay na nagmumula sa ating pong Panginoon. So, last Sunday, we learned the valleys. Now, we are going to study the mountain. Amen? Na makikita po natin sa last na pag-aaral po natin, every time we saw valleys, sa pagitan ng mga valley na yan, ng mga lambak na yan, ay meron mga nakatayong mga bundok. Amen? At kadalasan, maraming mga tao ayaw nilang tumira sa bundok. Maliban na ikaw ay IP. Amen? Maliban na ikaw ay tribo, na nasanay na ikaw ay nakatira sa mga bundok. At sa umagang ito, nais ko pong pag-aralan po natin how to claim our mountain. Nakadalasan pag naririnig na natin ang katagang mountain or bundok, ay tayo po ay medyo kinakabahan na. Kasi alam natin na ang bundok minsan magandang tingnan, pero hindi mainam na lugar na kinaroroonan ng tao. Amen? At maraming mga tao ayaw tumira po doon. Okay? So, sa umagang ito, nais ko pong buksan po natin ang aklat po ng Joshua chapter 14. Sa wikang Tagalog, Josue, chapter 14, beginning verse 10 up to verse 13. At nais ko pong tignan po natin ang salita ng Diyos na siya ang ating pong pagsasaluhan sa umagang ito. Sabi ganon in verse 10, "Now then, just as the Lord promised, He has kept me alive for 45 years. Since time He said this to Moses, while Israel moved about the wilderness,
So here I am today, 85 years old. I am still as strong today as the day of Moses sent me out. I am just vigorous to go out to battle now as I was then. Now give me this hill country. Sa ibang translation, sabi ganon ni Caleb, now give me this mountain as the Lord promised me that day. You yourself heard then that the Anakites were there and their cities were large and fortified. But the Lord helping me, I will drive them out. Amen? I will drive them out. Sabi gano'n. And then, anong kasunod doon? I will drive them out just as he said. Then Joshua blessed Caleb, son of Jephunneh, and gave him Hebron as his inheritance. Sa Tagalog, anong sabi po ganon? 45 taon na ang lumipas, buhat ng sabihin ito ni Yahweh kay Moses. Nooy naglalakbay pa sa disyerto ang bayang Israel, iningatan ni Yahweh ang buhay ko hanggang ngayon. 85 taon na ako ngayon. Ngunit hindi pa nagbabago ang lakas ko mula nung ako ay isugo ni Moses upang siyasatin ang lupain na ito. Kaya ko pang makipaglaban at gawin ang kahit anong trabaho. Kaya ibigay mo na sa akin ang kaburulan o ang kabundukang ipinangako mo sa akin. Ipinangako sa akin ni Yahweh. Narinig mo rin na ang mga higante ang nakatira doon at matitibay ang pader ng naglalakihan nilang lungsod. Ngunit sa tulong ni Yahweh ay palalayasin ko sila sa lupain iyon gaya ng kanyang ipinangako. In verse 13, binasbasan nga ni Josue si Caleb na anak ni Jephunneh at ibinigay sa kanya ang Hebron. Amen? So, ito po yung panahon na nung matatanda na si Josue at saka si Caleb, dumating sa panahon na nag-usap itong dalawa. At ipinaalala ni Caleb yung ipinangako ng Diyos sa kanila. At alam naman po natin na itong si Caleb at si Josue, sila yung dalawa sa 12 tiktik na inutusan ni Moses para pasukin ang lupang panghako upang tignan kung ano ang kalalagayan at kung ano ang meron doon sa loob ng lupang pangako na iyon. At alam naman po natin ang naging kwento na doon sa dalawa, iba ang kwento at balita na kanilang daladala, at doon sa 10 ay ibang-iba rin ang balita na kanilang daladala. At nung sila ay umabot na sa ganitong mga edad, ay sinabi ni Caleb kay Josue na kailangan na pahintulutan na siya upang maibigay na sa kanya yung lugar na matagal na niyang mininithi. Okay? At ang lugar na kanyang mininithi ay hindi yung valleys.
Hindi yung mga lambat, hindi yung mga lugar kung saan ito ay maganda sa paningin, okay? Maganda sa pananaw ng maraming mga tao na iyong titingnan itong lugar na gustong makuha ni Caleb ay kakaiba sa gusto ng maraming mga tao. No? So, every time na marinig po natin ang salitang kabundukan, marami sa atin ayaw natin itong lugar na ito. Dahil lalong-lalo na kung ikaw ay matanda na, wala ka ng lakas at wala ka ng kakayanan para umakyat pa sa mga bundok. Amen? Si Nanay Adorin kaya niya pa kayo umakyat ng bundok. Amen? Pero, marami rin mga tao, lalo-lalo na yung mga adventurous people, gustong-gusto nila ang mga bundok. Lalo-lalo na yung mga tinatawag na mga hiker. Yung mga hiker, no? Mahilig sa adventure. Mahilig sa obstacle. Amen? Mahilig sa mga trials. Mahilig sa mga pagsubok. Ito yung mga hiker. Na kadalasan kahit gaano pa kataas ang bundok na iyon, at pinagsusumikapan nila at pinaghahandaan nila na ito ay kanilang maakyat hanggang marating nila yung tuktok nito. Ang isang pinakasikat na bundok sa buong mundo na kadalasang pinupuntahan ng mga hiker at pinipilit nila na sila ay makaabot sa bundok, sa tuktok ng bundok na iyon. At pag naabot na nila yung tuktok ng bundok na iyon, grabing galak nila at very proud sila na kanilang itutusok yung flag kung saang bansa man sila nagmula. At ang bundok na ito ay yung Mount Everest. Amen? Na itong Mount Everest na ito, may mga panahon na ito ay nag-iyelo. Malamig. Hindi madali. Kaya nga maraming station o istasyon ang kanilang pagdaraanan. At kung sila ay nakarating na sa first, second, and third, at sa pakiramdaman nila, hindi na nila kayang umakyat pa sa fourth, fifth, hanggang sa dulo nito, hindi na sila magpapatuloy. Ganon din po sa buhay ng bawat individual, lalo-lalo na sa mga mananampalataya. Sa ating pong pagpapatuloy sa buhay na ibinigay sa atin ng Panginoon, meron din pong stages. Tayong pagdaraanan at may mga panahon na hindi pare-parehas yung stages na kaya nating abutin at akyatin sa ating pong mga buhay. Depende sa stamina mo, depende sa iyong pananampalataya, at depende sa iyong pagtitiwala sa ating pong Panginoon. Sa mga hikers, depende rin sa kanilang stamina. Depende rin sa kanilang preparasyon. Depende rin sa kalalagayan ng panahon na meron po sila. So, makikita po natin kung ano ang nangyayari, no, sa physical. Posibleng ito rin ay nangyayari sa spiritual. Na kaya nga tayong mga mananampalataya, kailangan maging handa po tayo. At hindi po tayo dapat natatakot kung meron mang mga bundok na pwedeng ibigay sa atin, dahil ang bundok na yan ay hindi yan bundok para panghinaan ka ng loob, hindi yan bundok para ikaw ay tumalikod sa iyong pananampalataya at para ikaw ay pahirapan, kundi yung mga bundok na yan ay dumarating sa ating pong mga buhay dahil alam ng ating pong Panginoon na sa tuktok ng bundok na yan ay ating mararanasan ang katagumpayan at doon natin mararanasan yung inihanda ng Diyos sa ating pong mga buhay. Amen? So, tandaan po natin, nung ipinangako ng Diyos
Diyos sa kanya yung Mount Hebron na yon, yung bundok ng Hebron, ilang taon noon si Caleb? 45 years old. Amen? But he waited 40 years more. Amen? Naghintay pa siya ng 40 taon bago niya makamit yung bundok na kanyang ninanasa. Amen? At sabi ka noon, kahit na naghintay siya ng mahabang panahon, yung lakas niya, nung unang ipinangako sa kanya yung bundok na yon, yung lakas niya at tapang niya, nung pinasok nila yung lupang pangako at nakita nila yung mga lahi ni Anak, at nakita nila kung anong klaseng buhay meron sila doon sa loob ng lupang pangako, sabi ni Caleb, after 40 years, hindi pa rin nagbago ang kanyang lakas, ang kanyang tapang, at ang kanyang pagnanasa na maabot sa pangako ng ating Panginoon. Amen? Tayo ngayon, ilang taon na tayong mananampalataya? Ilang taon na tayong paroon pa rito sa bahay-sambahan ng ating Panginoon? Yung faith ba natin 10 years ago, 20 years ago, 5 years ago, or 1 year ago, ay ganun pa rin yung pananampalataya natin ngayon? Kung gaano tayo kainit noon, ganun din pa tayo kainit ngayon. O meron lang tayong nabalitaan na super typhoon, Pikito. Ang Nueva Ecija ay itinakda ng signal number 3. Masyado na yung paghahanda natin. Masyado na yung pag-aalala natin. At ang katotohanan, yung iba, natakot nang pumunta sa church, baka biglang bumuhos ang ulan. Minsan nakakaselos at nakakalungkot dahil mas pinaghahandaan pa yung bagyo kaysa paghandaan ang pagdating ng ating Panginoon. Napanood ko lang kanina yan at nabasa ko sa TikTok. Sabi niya, nakakalungkot at nakakaselos. Mas pinaghahandaan pa yung mga bagyong parating kaysa yung pagdating ng ating Panginoon. Amen? Yung faith ba natin, yung sigasig ba natin sa gawain ng Panginoon ay maapektuhan dahil lang sa bagyo? Pagdaan nito mamaya, bukas wala na ito Ilang oras lang. Samantalang si Caleb 40 years. Pero sabi niya, pinagyabang pa niya, yung lakas ko noon hindi nagbago. Yung tapang ko noon hindi nagbago. Kaya ko pang pumatay ng lahi ni Anak. Alam nyo, isa sa mga bagay kung bakit para sa ibang mga tao, ang bundok ay hindi kaaya-aya sa kanila. Kasi pag ikaw ay umakyat ng bundok, walang diretsong daan. Walang madaling daan. Kadalasan, maraming ikot yan. Amen? Yung mga engineer na gumagawa ng kalsada sa mga bundok, pinag-aralan nila yan, hindi po pwedeng diretso. Kaya tingnan mo doon sa pag ikaw ay umakyat ng Baguio at dinaanan mo ang Marcos Highway. Di ba rin mahaba at medyo maikot, safe naman yung pag-akyat mo. Pero meron isang daan, paakyat ng Baguio, ano yun?
Yung Canyon Road. Maiksi, hindi gaanong maikot, pero matarik. Delikado at kadalasan maraming na-aksidente. Amen? Kaya maraming mga tao halos ayaw nila na sila ay nandoon sa ganong kalalagay na nandoon sila sa bundok. At kadalasan ayaw nilang piliin ang bundok. Mas gugustuhin nila sa patag. Di ba karamihan ng mga nasa patag gusto natin sa bundok. Pero ngayon yung mga nasa bundok mas gusto na nila sa patag. At alam niyo po, sa buhay po natin, wala pong diretsyong takbo ng buhay. Minsan, very bumpy. Minsan, masyadong paikot, pwede namang tapusin ng isang araw, pero bakit umaabot ng ilang araw? Ano? Minsan, ang buhay po natin ay masyadong masalimuot. Mga pangit yung mga daan, ganun din yung buhay po natin. Yung terrain ay hindi ka nais-nais sa bundok. Pwedeng mabato, pwedeng masukal, pwedeng matarik, delikado. Pero ang kagandahan, sa buhay po natin, bagamat may mga pagkakataon na hindi ka nais-nais ang ating pong sitwasyon, punong-puno naman tayo ng kapayapaan dahil alam natin kasama natin ang Diyos. Amen? Hindi tayo bibigyan ng isang takbuhin ng ating Panginoon na hindi alam ng Diyos ang iyong kakayanan. Alam na alam ng Panginoon ang kapasidad ng bawat isa sa atin. Kaya nga, sabi po ng Biblia, hindi niya bibigyan ang sino man sa atin ng pagsubok na hindi ayon doon sa kanyang kakayanan. Amen? Kaya pag ikaw ay meron pinagdaraanan na pagsubok sa buhay, kapatid, huwag kang malungkot. Huwag kang panghinaan ng loob. Cheer up. Stand still. Ano? Magtiwala ka sa Panginoon. Dahil alam mo na yung mga bagay na yan ay pinapahintulutan ng Diyos dahil gusto ng Diyos na maranasan mo ang kanyang pagkilos sa iyong buhay. Amen? Si Caleb, hindi siya tatakot na mayroong bundok sa kanyang hinaharap, bagkus hiningipan nga niya eh. Alam nyo, bilang mga anak ng Diyos, may mga mararanasan tayong obstacles sa ating pong mga buhay. Ngunit, ang kalakasan na nagmumula sa ating pong Panginoon, ang magiging sandata natin upang ma-overcome natin ang anumang mga bundok na ito na darating sa ating pong mga buhay. Gaya ng sinabi ko kanina, bilang isang hiker, kailangan mong ikaw ay maging malakas physically. Pero as a believers, as a followers of Jesus, every time we are going to face our mountain, amen, we need a divine strength. Amen? The strength that comes from the Lord. Kasi yun ang magbibigay sa atin ng kakayanan to overcome every mountains in our life. Pero alam niyo po, hindi maiwasan bilang isang individual, sasabihin niya, tao lamang ako, pastor. Minsan pakiramdam ko, hindi sapat ang kakayanan ko. Minsan, sasabihin natin, pastor,
Alam ko sa aking sarili, I'm not good enough to face this mountain in my life. Yes, feeling mo, you are not good enough. Mas maganda nga yun para matutunan mo na magtiwala sa ating Panginoon. Amen? Kasi kung sa tingin mo sa sarili mo, kaya mo ang lahat ng bagay, kapatid, ito ang sasabihin ko, nagkakamali ka, hindi mo kaya. Nagkakamali po tayo, hindi natin kaya dahil maliwanag ang sabi ng Biblia, apart from Him, we cannot do anything. Apart from God, we cannot do anything. Kaya nga tayo nagtatagumpay dahil lamang sa Kanya. Kaya tayo nagiging malakas, payapang buhay natin, pinagpalang buhay natin, matagumpay yung mga pangarap natin. Kaya tayo nagtatagumpay sa mga bagay na ginagawa natin dahil sa Kanya. We need to understand that apart from Him, talaga wala tayong magagawa. So, unang bagay na kailangan nating matutunan dito sa buhay po ni Caleb, kung bakit para sa kanya yung hinihingi niyang bundok na yon ay pagpapala sa kanya, hindi pa hirap sa kanya. Number one, his confidence to God never ceased. Or his trust to God never ceased. Hindi tumigil ang kanyang pagtitiwala sa kanyang Diyos. Amen. Yung iba, signal number 3 lang sa Nueva Ecija, tumigil na yung pagtitiwala nila sa Diyos. Kaya tignan nyo, maraming bakante ngayon. Amen. Hindi tumigil ang kanyang pagtitiwala sa Diyos. Bakit? Sabi ganun in verse 10, now then, just as the Lord promised, He has kept me alive for 45 years since the time He said to Moses, while Israel moved about in the wilderness. So here I am today, 85 years old. Amen. 40 years ang kanyang faith hindi nagbago. 40 years ang kanyang pagtitiwala sa Diyos, ni katiting walang nagbago. Yung pangako na yun, hindi. Natanggap na nila nung kasama nila si Moses kung sila naglalakbay sa ilang. Naranasan nila ang maraming mga bagay. Naranasan nila ang iba't ibang klaseng pagsubok, iba't ibang klaseng himala ng ating pong Panginoon. Pero sabi ng Biblia, after 40 years, hindi pa rin nagbago. Nakakalungkot dahil maraming mga nauna nagbago. Yung iba wala na, tinalikuran ang kanilang pananampalataya. Tandaan po natin, sa aklat po ng Numbers chapter 13 and Numbers chapter 14, huwag na natin pong tingnan, makikita po natin dito kung paano dumating sa buhay po ni Caleb at ni Joshua. Yung sinasabi ko nga kanina sa inyo na in-explore nila yung promised land. At matapos nilang i-explore yung promised land, dahil inutusan sila ni Moses,
May dalawang klase ng mga tao. Yung minority at yung majority na magkaiba ang kanilang report. At yung report na meron sila ay contradicted sa isa't isa. At yung report ng majority, yung 10 spies, dineclare na yung haharapin nilang buhay doon, pag pinasok nila yung lupang ipinangako ng Diyos, napaka-imposible na sila ay magtatagumpay at mamumuhay ng sagana at mamumuhay ng may kapayapaan. Para sa 10 spy, it is impossible. Amen? Sa buhay po natin, paano natin tinitingnan yung mga bundok sa buhay po natin? Paano natin tinitingnan yung mga pinagdaraanan natin ngayon sa ating po mga buhay? Imposible ba na malagpasan po natin? Imposible ba na matanggap natin ang katagumpayan at kasagutan? Imposible ba na yung anak mo na napakakulit ay wala ng pag-asang magbago? Yung anak mo na sakit ng ulo mo, masyado na sa barkada, imposible ba na siya ay hindi kayang baguhin at tipuin ng Diyos? Tandaan po natin, minsan sa tingin natin at sa isip natin, napaka-imposible, pero pag tinignan natin sa ibang kapangaraanan at ating inilatag ang ating pagtitiwala sa Diyos, yung imposible sa atin ay magiging posible sa Diyos. Amen? Dahil ang mahirap sa tao ay napakadali sa Diyos. Kaya tingnan niyo po, tayong mga praise the Lord, hallelujah, ay hindi maintindihan ng iba. Amen? Dahil kahit na meron tayong pinagdaraanan, nakakangiti pa rin tayo. Hindi tayo nagbumukmok. Totoo ba yun? Amen? Hindi tayo nawawalan ng pag-asa. At tingnan nyo naman po yung report ng minority. Walang iba si Joshua at si Caleb. They declared that it was indeed possible for them to conquer the land in the strength of the Lord. Amen? Kasi yung 10, tinignan nila yung kakayanan nila. Ang tinignan nila yung kaya gawin ng bayan ni Israel. Pero itong si Caleb at saka si Josue, after they explored the land, iba yung kanilang mentalidad. Sabi nila, we can conquer the land, we can have a good life there, we can have a prosperous life there, we can destroy the tribes of Anak through the strength of the Lord. Not on their strength, but in the strength and in the power of God. Yun po ang tandaan po natin. We as a believer, the reason we can be able to stand every trials and difficulties in our lives because we are standing in the power and in the strength of God. Alam niyo, hindi natin pwedeng ipagyabang lakas natin. Hindi natin pwedeng ipagyabang dunong natin. Hindi natin pwedeng ipagyabang ang connection natin. Ang kaya lamang natin na ipagyabang ay ang lakas na nagmumula sa Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos sa ating pong mga buhay. Amen? Alam nyo, kaya nagtatagumpay yung mga Israelita noong unang panahon tuwing sila ay sumasabak sa anumang mga gera o labanan.
sa iba't ibang mga tribo na gustong kumugkog at gumampi sa kanila through the strength of God, through the power of God. Kaya tingnan nyo, pag hindi na sila sinasamahan ng Diyos, anong nangyayari? Natatalo sila. That's why in the Old Testament, every time the Ark of the Covenant is with them, they have the victory. Why? Because the Ark of the Covenant, ito po ay simbolo na kung saan nandoon ang presensya ng Diyos. Ibig sabihin, every time they have the Ark of the Covenant, they have the presence of God. Kaya sila nananalo. Amen? Pero nung ninakaw yung Ark of the Covenant ng mga kaaway, sinong nananalo? Yung mga kaaway. Kaya pinaglaban ni David. At muling nabawi niya yung Ark of the Covenant mula sa mga Pilisteo. Dahil para sa kanila, the presence of God is very important. The power of God is very important for them. At alam naman po natin, because of the report of the 10 spies of the majority, ito ay nag-cause ng takot. Nagdulot ng takot. At dahil nagdulot ito ng takot, marami sa mga Israelita sa kanilang kapanahunan hindi nakapasok doon sa lupang pangako at sila'y namatay doon sa ilan. Tandaan po natin, don't allow fear to overcome us. Amen? Don't allow fear to overcome us. Kasi pag hinayaan natin na ma-overcome tayo ng takot, mapaparalisa tayo. Magiging paralisado tayo. Hindi tayo makakilos. Kasi takot ka na eh. Yung isipan mo hindi na nag-work. Dahil sa isipan mo, sa puso mo, talunan ka na. Pero hindi ganun eh. Every believer ay idinisenyo ng Diyos na tayo ay mga mananagumpay. We are more than conquerors. Hindi tayo talunan. Sabi nga ng Biblia, if God is for us, who can be against us? Dapat ganun po tayo. Kaya nga kung malinaw na ikaw talaga ay alam mo sa sarili mo na ikaw ay anak ng Diyos, huwag kang matatakot. Kahit na sa tingin mo, yung majority hindi naniniwala sa mga gagawin nyo. Sa tingin nyo, minority lang kayo. Hindi ibig sabihin na kung saan nandoon ang tinig ng mas marami, yun ang will ng ating pong Panginoon. Hindi dahil nandoon ang daloy ng marami mga tao, yun na yung dapat natin gawin. Hindi. Darating ang panahon na magiging minority lang tayo. Pero kung dahil yung magiging minority natin dahil sa pagsunod natin sa katotohanan, sa sinasabi ng salita ng Diyos, kailangan yun ang daanan natin at lakaran natin. Dahil tiyak na tayo ay magtatagumpay. So anong sikreto po ni Caleb? Bakit after 40 years, hindi nagbago ang kanyang pagtingin sa Diyos? Because he put his confidence to God. He put his trust unto the Lord. Amen? So Caleb's faith was not shaken by any circumstances. Ulitin ko, Caleb's faith was not shaken by any circumstances. Ikaw pinalugitan ka lang ni Bombay, nataranta ka na. Ha?
Sinabi lang ng Neko, puputulan ka na. Ano ngayon, nasanay ka naman na dati walang kuryente. Bakit ka natatakot? Bakit? Araw-araw ba? Wala. Darating din ang panahon, bubuksan ng Diyos ang kalangitan at ibubuhos niya ang pagpapala sa iyong buhay. At in proper time, in His time, pagpapalain ka ng Diyos. Amen? So we need to put our confidence unto Him. At pag inilagay natin ang ating pong pagtitiwala sa Diyos, tiyak ang tagumpay. Number 2, na kailangan nating matutunan sa naging buhay po ni Caleb. His strength never failed. In verse 11, ano sabi doon? I am still strong today as the day Moses sent me out. Hallelujah. As the day that Moses sent him out to explore the promised land. Sabi ganon, I am still strong today. Sabi nga ng mga matatanda na minsan nagyayabang, sabi niya, kalabaw lang ng tumatanda, utoy. Amen? Kalabaw lang ng tumatanda. Ini malakas pa. Amen. So, his strength never failed. So, makikita po natin habang nakikipag-usap si Caleb kay Josue, kanyang idiniklara at inulit-ulit yung desire niya doon sa bundok na yun. Na para sa kanya, kahit na mayroong mga higanti doon, even though there was a giants over there, in that mountain, alam niya, hindi mga higante ang magpapahina ng kanyang pananampalataya. Alam niya na hindi yung mga higante ang magpapahina sa kanyang pagtitiwala sa ating pong Panginoon. Bagkus yung pa yung nagtutulak sa kanya na the more siyang magtiwala sa Diyos. Amen? Dapat positibo natin titignan sa ating mga buhay yung mga bagay na dumarating sa buhay po natin. Na sa tingin natin ito po ay negatibo, walang magandang may tutulong, tingnan natin na positibo. Kasi ito ang tutulong sa atin para lalo tayong magtiwala sa Kanya. Kasi alam niyo po, pag maayos ang buhay at walang mga pagsubok, okay lang. Pero pag meron tayong pagdadaanan, pag gising mo pa lamang, load ka ka, ipaiyak-iyak ka pa. Amen? Devotion ka pa, basa ka pa ng Word of God, bago ka matulog, pray na naman. Pag hindi pa sapat sa tingin mo, magpa-fasting ka. Bakit mo ginagawa ang mga bagay na yun? Kasi grabe ang pagtitiwala mo sa Diyos. Parang sinasabi ng Panginoon, gagawin ko yung mga bagay na ito dahil alam ko, ikaw ang Diyos na sasagot sa aking kalalagayan. Tandaan po natin, yung Diyos na tumulong kay Caleb, ay siya rin ang Diyos na tutulong po sa atin. Why? Because our God declares He is the same yesterday, today, and tomorrow or forever. Amen? Ibig sabihin, yung Diyos ni Caleb, yung Diyos ni Joshua, at yung Diyos na ating pong inaawitan tuwing araw ng linggo, yung Diyos na ating nilalapitan tuwing tayo nanalangin, ay siya rin yung Diyos na iisa
na tutulong sa atin. Because He is the God of yesterday, today, and forever tomorrow. Hindi siya nagbabago. Kaya nga, sabi ni Caleb, I am still strong today. Yung Diyos na nagpalakas sa akin, 40 years ago, yun din yung Diyos na nagbibigay sa akin ng lakas ngayon. Yung Diyos na nagpala kay sister, last year, yun din yung Diyos na magpapala sa akin. Amen? Yung Diyos na nagpagaling kay brother, last month, yun din yung Diyos na magpapagaling sa akin. Dahil ang Diyos ng mga Israelita at yung Diyos natin ay iisa. 2 Corinthians chapter 12 verse 9. Tingnan niyo po, na hindi lamang yung mga nauna sa atin nung unang panahon, yung grabing magtiwala sa ating Panginoon na naniniwala sa kakayanan, sa pangyarihan, kalakasan na nagmumula sa ating Panginoon, kundi maging yung mga alagad ng ating pong Panginoong Jesus sa early church. In 2 Corinthians chapter 12 verse 9, sabi ka ni Apostol Pablo, but he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. Amen? Ito yung mga panahon na may panalangin itong si Apostol Pablo, na siya'y nanalangin at talagang nagsusumamo sa Diyos na alisin na yung thorn of the flesh na meron po siya. Dahil nahihirapan na siya. Anong sabi ng ating pong Panginoon sa kanya? My grace is sufficient for you. Kung ang biyaya ng Diyos, the grace of God is sufficient enough in the life of Paul, the grace of God is also sufficient enough in our weaknesses. Hallelujah! Kaya walang, huwag nating hayaan na tayo panghinaan ng loob. Because His grace is sufficient enough. Alam niyo po, meron isang man of God na nagturo nito, yung grace is sufficient enough. Sabi nga, it cut into pieces. Eksakto. Amen? Hindi kulang. At yun ang magiging dahilan para ikaw lalong lumakas. Yung faith mo, yung level ng faith mo lalong tumaas. In Isaiah chapter 40, verse 29 to 31, sabi ganon, ni Propeta Isaías, at ang salitang ito ay kanyang tinanggap mula sa ating Panginoon. Sabi niya, He gives strength to the weary and increases the power of the weak. Ano raw mangyayari sa mga taong nangihina? At bibigyan niya ng lakas. God will increase your strength. Even youths grow tired and weary, and young men stumble and fall, but those who hope in the Lord, sa ibang translation, but those who wait upon the Lord will renew their strength. Amen? They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Mapagod ka na ba?
Gusto mo nang tumigil. Gusto mo nang sumuko. Kapatid, gusto mong maranasan muli ang pagpapalakas ng Diyos? Huwag mong hanapin kung saan-saan. Amen? Ang makapagbibigay sa iyo ng spiritual renewal ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Amen? Kaya nga patuloy natin ilagak ang ating mga sarili sa Kanya. Wait on Him. Hope in Him. Umasa sa Kanya. Magtiwala sa Kanya. Pangatlo, na makikita po natin at panghuli na makikita po natin sa buhay ni Caleb, na para sa kanya, yung bundok na yon ay pagpapala sa kanyang pong buhay. His God never forgot. Hindi nakalimutan ng kanyang Diyos ang ipinangako sa kanya. In verse 13, ito yung kaganapan ng paghihintay ni Caleb. Meron bang nangyari sa paghihintay mo? O gusto mong maranasan na may magandang mangyayari sa iyong paghihintay? Amen? Dahil si Caleb, tinignan niya na ang kanyang Diyos ay Diyos na hindi nagbabago at naranasan niya surely His God never forgot what He has promised 40 years ago. Amen? Oh my Lord, in verse 13, sabi na lang din, Joshua, bless Caleb, son of Jephone, and give him Hebron as his inheritance. Hallelujah. Amen? He gave Hebron as his inheritance. Bakit kaya natanggap ni Caleb ang bagay nito up to 40 years? Ito makikita po natin. Because his willingness to take the top territory. Alam niyo sa buhay, ano man ang estado mo sa buhay, ano man yung mga plano mo sa buhay, walang madaling buhay. Estudyante ka, walang madaling buhay ng estudyante. Kaya dapat huwag pa-easy ang iyong pag-aaral. Amen? Magulang ka, walang madaling buhay ang isang magulang. Lalo na kung makukulit ang mga anak. Pasaway ang mga anak. Amen? Buhay magsasaka, walang madali na buhay ng isang magsasaka. Araw-araw na nanalangin. Lalong namin parating na bagyo. Amen? Praise the Lord, pero ang Diyos ay sumasagot ng panalangin. Naalala nyo nung linggo, sabi ko, Panginoon, huwag mo munang uulan. At si Pastor magsasabog ng pula bukas. Alam nyo, signal number 3, kabanatuan, palayan, umaga, maghapon, umulan ng malakas, pero sa likab, walang ulan. Amen? Amen? Praise God. Because His willingness to take the top territory. At ano nangyari? Caleb and his descendants received the blessing of God. Mga nanay, mga magulang na nandito, pag kayo
ay naging tapat at nanatili sa pangako ng ating Panginoon at hindi kayo sumuko, hindi lamang kayo ang makakaranas ng katuparan ng pangako ng Diyos sa inyong buhay, kundi pati ang inyong mga anak at ang inyong kapwa-buhay. Yan ang pangako ng ating Panginoon. Kung yan ay nangyari sa buhay ni Caleb, mangyayari din sa buhay po natin. Kung yan ay nangyari sa kapanahunan nila Caleb at ni Josue, mangyayari din sa ating kapanahunan at sa kapanahunan ng ating mga anak at kapwa-buhay. Because our God never changes. Hallelujah! They experience God's provision in their lives. God's blessing flows from top to bottom. Amen? Tandaan po natin, ang pagpapala ng Diyos ay dadaloy mula itaas hanggang pababa. Dahil ang pagpapala ay magmumula kanino? Sa Diyos. Dadaloy sa kanyang mga anak na nagtitiwala sa Kanya at tapat na naghihintay. At pag yung pagpapala ng Diyos ay naranasan ng mga nagtatapat sa Kanya, mararanasan din ng mga taong nakapaligid sa Kanya. Amen? Kaya magtataka kayo. Kahit hindi mananampalataya yung nakapaligid sa iyo, pero nararanasan nila yung blessing na dumadaloy sa iyong buhay. Amen? Minsan, nagsiselos tayo, bakit? Hindi naman siya mananampalataya, pero nasa paligid mo. Pero bakit siya pinagpapala ng Diyos? Kapatid, ganoon ang ating Panginoon. Pinaparanas ng Diyos na sa pamamagitan mo dadali ang pagpapala ng Diyos, maranasan nila para dahil sa pagpapala na naranasan nila, itutuon nila ang kanilang paningin sa Diyos na iyong pinaglilingkuran. May mga kilos ang Diyos na minsan hindi natin maunawaan. Pero kailangan natin unawain at hayaan natin na ang Diyos ang mag-reveal sa bawat isa po sa atin. Ehemplo po yan, from top to bottom, ang pagdaloy ng blessing ng ating pong Panginoon. Naalala niyo po yung Psalms 133? Sabi gano'n, from Mount Hermon, yung dew, ano yung dew sa Tagalog? Yung hamog, saan na magmumula? Mula sa bundok ng Hermon pababa. Yung blessing ng Diyos na kanyang ipapadaloy mula sa ulo ni Aaron, dadaloy hanggang sa kanyang balbas, pababa hanggang sa dulo ng kanyang laylayan. Pag ang isang pamilya pinagpalang magulang, sino ang madadaluyan? Kapitbahay? Mga anak? Sa buhay po natin, dahil tayo anak ng Diyos, dahil sabi ng Biblia, lahat ng mabubuting bagay, lahat ng kapangyarihan ng Ama ay binigay na kay Jesus. Kanino niya ibinigay yung mga bagay na yon? Sa atin na nagtitiwala at tumanggap kay Jesus. So every time we face mountains in our life, we need to climb with the strength of the Lord. If we do that, then we will experience the victory. Then once we experience the victory, blessing comes. And when blessing comes, this blessing will flow from us through other people. Okay? And the first thing that we need to understand, that God allows challenges, hurts, heartaches in our lives to touch the lives of others. Di ba minsan, bakit kaya nararanasan ko itong pagsubok na ito? Yun naranas ng Diyos, pero
Pinagtagumpay naman ako ng Panginoon. Bakit kaya? Kasi gustong gamitin ng ating Panginoon yung mga bagay na yan para mapagpala at matulungan mo yung iba. Amen? Kaya nga, malaki yung responsibilidad po natin. Malaki yung maitutulong po natin sa mga taong nakakaranas ng mga pagsubok sa buhay. Alam nyo, ang good example niyan ay walang iba kundi ang ating pong Panginoong Jesus. Naranasan niya ang bundok sa kanyang pong buhay. Pero kailangan niyang maranasan at malakaran yung bundok na yan para maranasan natin ang kaligtasan ng ating kaluluwa at kapatawaran ng ating pong mga kasalanan. Amen? Jesus walked to the Mount of Calvary para ano? For us to experience God's salvation. Bilang pagtatapos, ito po ang challenge ko po sa bawat isa. God loves His people. Ulitin ko. God loves His people. He will sustain His people. He will empower His people. Why He is going to sustain us? Why He is going to empower us? So that we may be able to overcome any obstacles and to be able for us to climb and to the top. Kasi without the help and without the empowerment of God, hindi natin kaya. That's why we need God's strength, God's empowerment, so that we can climb unto the top. Dahil walang ibang magbibigay sa atin ng tagumpay, hindi ang diploma mo. Hindi yung connection mo ang magbibigay sa iyo ng tagumpay. Hindi yung dunong mo. Hindi yung lakas mo. O hindi yung dami ng pera na meron ka sa bangko ang magbibigay sa iyo ng katagumpayan. But only God will give us the victory. Amen? Only God can give us the victory. Alam po natin, maraming milyonaryo, marami ng marurunong, marami ng magagaling, maraming mga tao ang ginamit ang lahat ng koneksyon, pero hindi sila nagtagumpay. We, as a believer and followers of Jesus, God will sustain us. God will empower us so that we will climb unto the top, because God is our victory. God is our victory. He is the God who never fails. He is the God who is true to His promise. And most of all, His promises are always yes and amen. Tayo po'y tumayo at tayo po'y lumapit sa ating pong Panginoon. Ulitin ko, as we come to God, He is the one who will give us the victory. Because He is the God who never fails. And all His promises are yes and amen. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli, Panginoon, kami ay lumalapit sa iyo, nagpapakumbaba.
At patuloy na inaamin, Panginoon, that apart from you, we cannot do anything. Marami kami mga plano. Marami kami mga gustong gawin sa aming pong mga buhay. Marami kami mga iniisip at inaakala na kayang gawin. Pero salamat, Panginoon, sa umagang ito. Ikaw lamang pala ang aming katagumpayan. Panginoon, salamat. Dahil ikaw ang Diyos na nangako. Na ang mga pangako mo, O Diyos, ay totoo. Pag sinabi mo, ito ay gagawin mo. Dahil ikaw ang Diyos na hindi nagsisinungaling. Salamat po, Panginoon, sa buhay ni Caleb. Na para sa kanya, ang bundok ay bundok ng pagpapala. Para sa kanya, nung hiningi niya ang bundok ng Hebron, hiningi niya yon na mayroong pagtitiwala sa iyo. Hiningi niya yon na mayroong pananampalataya sa iyo. Dahil alam niya, kilala ka niya, na ikaw ang magbibigay sa kanya ng Hebron na yon. Dahil sa Hebron na yon, sa bundok ng Hebron, mararanasan niya ang iyong pagpapala. Para sa kanya, kahit na maghintay siya ng maraming taon, hihintayin niya pa rin yung bundok ng pagpapala na yon. Kahit maraming pagdadaanan siya sa kanyang paghihintay, ang kanyang lakas ay hindi magbabago. Ang kanyang pananampalataya sa iyo ay hindi nagbago. Ang kanyang pagtingin sa iyo ay hindi nagbago. Hindi niya nakalimutan yung Diyos na nagtawid sa kanila sa dagat na pula. Hindi niya nakalimutan yung Diyos na sa pamamagitan ng bato, umagos at bumalong ang tubig. Hindi niya nakalimutan yung Diyos na araw-araw ay nag-provide ng kanilang pagkain, manna from heaven. At hindi niya nakalimutan kung paano araw-araw nararanasan nila ang paglulubog ng iyong kapangyarihan araw at gabi. Salamat, Panginoon, dahil hindi nagbago ang pagtingin niya sa iyo. Ama, sa umagang ito, kung meron man sa amin, O Diyos, na nagbago ang pagtingin namin sa iyo, nagbago yung aming pagtitiwala at pananampalataya, Panginoon, patawarin mo kami. At sa oras na ito, O Diyos, hinihingi namin that you will empower us once again. Dahil, Lord, naniniwala po kami, ikaw ang magsusustain sa amin, O Diyos, sa aming paglalakbay, sa aming paghihintay, sa kaganapan at katuparan ng iyong pangako sa aming mga buhay. Lord, huwag mong hayaan na kami panghinaan ng loob. Kung kami ay naghihintay na ng 2 taon, 5 taon, 10 taon. Dahil, Lord, isang bagay lamang ang alam namin, kung paano ang Diyos na sinampalatayanan ni Caleb ay ang Diyos na hindi nagbabago. Ikaw rin yung Diyos na paglalaghakan namin ang aming pananampalataya. Ang Diyos na hindi nagbabago. Ang Diyos na nangako na siguradong tutuparin mo ang iyong ipinangako. Ama, salamat po. Meron kaming mga kapatiran na nasa kanilang tahanan sa oras na ito. May mga pinagdaraanan sa buhay at pinanghinaan ng loob. Ama, sa oras na ito, Lord, abutin mo ang mga anak mong ito. Empower them. Lord, strengthen them. At higit sa lahat, O Diyos, igawad mo ang kaganapan ng anumang desire ng kanilang mga puso. Ama, sa oras na ito, salamat. Dahil ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Pag sinabi mo, gagawin mo po, Panginoon.
Ama, sa paghihintay ng iyong mga anak, sa kaganapan ng iyong pinangako sa kanilang mga buhay, Panginoon, dalangin ko, O Diyos, na bigyan mo sila ng biyaya, na makayanan nilang hintayin ang kaganapan ng iyong pangako. Huwag mong silang hayaan, O Diyos, na panghinaan ng loob, ma-overcome ng takot. But Lord, let their faith unto you will overcome every fear upon their lives. Salamat po, Diyos. Ama, sa oras na ito, ang sinumang merong sakit at karamdaman, anumang parte ng kanilang katawan, minsan pa, Panginoon, kinikilala ka namin na ikaw ang Diyos na makapangyarihan. That you are our Jehovah Rapha, our healer, our doctor, our great physician in the name of Jesus. And by the stripe of Jesus, we declare healing. We declare healing, Lord, in the name of Jesus. We speak miracle upon miracle, O God, in the name of Jesus. Lord, sa mga kinakapos, sa mga nangangailangan ng pinansyal na pagpapala, Lord, we declare, O God, today in our lives, that you are our Jehovah Jireh, our provider, that you are our El Shaddai, the God who is more than enough. Hindi mo pagkukulangin ang iyong mga anak. That's why, Lord, I ask, Lord, that you will open the windows of heaven and pour out your abundant blessing upon your people, O God, in Jesus' name. I speak prosperity, abundance, O God, in Jesus' name. Hallelujah. Salamat, Panginoon. At sa oras na ito, Diyos, I declare victory upon victory, O God, to your people. Salamat po. Sa iyo namin ipinagkakatiwalang lahat ng lahat. At sa oras na ito, Diyos, inaangkin na namin ang kaganapan at kasabutan ng aming mga panalangin. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, ang lahat ay magsabi na, Amen and Amen. Hallelujah. Praise God.